Sino po naniniwala, kung meron man pinakamagandang simula ang taon, yung simulan ito sa pamilya at tapusin ito kasama ang pamilya. Totoo ba yan? Kung meron man pinakamaganda na magagawa tayo para simulan ang taon, yung masimulan ito sa pamilya at tapusin ito kasama ang pamilya. Alam niyo po, kung meron man pinakamagandang simula ang taon, simulan ito sa mga mahal sa buhay at tapusin ito kasama ang mga mahal sa buhay. By the way, sino po rito, gusto niya hanggang sa pagtatapos ng taong ito, kasama pa rin niya yung kanyang mga mahal sa buhay. At the same time, sino po rito, gusto niya na masimulan ang kanyang taon kasama ang pamilya at matapos ito na kasama pa rin ang pamilya. Alam niyo po, again, gaya nung aking nabanggit, isa sa mga pinakamagandang simula ng taon, simulan ito kasama ang pamilya, kasama ang mga mahal sa buhay, and at the same time, higit sa lahat sa mga mag-asawa, simulan ito na kasama ang asawa at tapusin ang taon na kasama ang iyong may bahay. Sino po rito gusto niya? Iyon yung kanyang maging simula. Kasama ang kanyang asawa at tapusin ang taon nakasama pa rin ang kanyang asawa. Alam niyo po, kung buo silang nagsimula o kung buo kayong nakapagsimula ng taon, napakaganda na matapos ang taon na buo pa rin kayo. Sino po rito yun yung gusto niya? Buo kayong magkasamang mag-asawa at pagtatapos ng taon, buo pa rin kayo. Kasi nga, pansinin nyo, may mga tao na nagsimula ang taon, may mga mag-asawa, nagsimula ang taon na magkasama, pero hindi nakarating sa pagtatapos ng taon. Meron pong mga nagsimula noong 2023 na magkasama, pero bago matapos ang 2023, hindi na sila magkasama. May mga mag-asawa na nagsimulang magkasama, pero bago matapos ang 2023, hindi na sila nagkasama. Alam niyo po, ito ang totoo. Again, napakalungkot na may mga mag-asawang nagsimulang magkasundo ng taon, pero nung magtatapos ang taon, hindi na magkasundo. May mga mag-asawa na buong-buo ang kanilang relasyon, nagsimula ang taon, pero bago matapos ang taon, hindi na sila buo. Ang tanong, nangyayari ba to sa loob ng pamilya? Alam niyo po, napakarami na hindi nila ina-expect na hindi pala sila makakarating doon sa dulo ng taon na magkasama. Maraming mag-asawa, hindi nila alam na pagdating pala ng pagtatapos ng taon, hindi na sila magkasama. At isa yon sa mga pinakamalungkot na kwento ng isang pamilya. Yung nagsimulang magkasama ang mag-asawa sa taon, pero hindi nakarating sa pagtatapos ng taon. Alam niyo po, ang malungkot lang, maraming mga hiwalayan, mas maraming babae ang nagiging single parent. According dun po sa World Health Organization o sa WHO, there are 15 million solitary parent sa Pilipinas. At 14 million dito, mga babae. 95% ng single parent, babae. At 5% lang yung mga tatay. Ano pinapakita nito? Pinapakita na mas maraming may bahay ang kailangang magsakripisyo para sa mga anak after ng hiwalayan. Ito po ay according doon sa data na inilabas ng WHO sa Pilipinas na napakarami ang mga babae, ang mga nanay na nagiging single parent kumpara sa mga lalaki. Ano pinapakita ng datos na ito? Simple lang po. Pinapakita nito na although merong mga lalaki na mga nagiging single parent, pero higit na nakakarami pa rin naman ang may bahay na mas malaki ang kailangang sakripisyo matapos ang hiwalayan. Kasi nga, pag tiningnan mo ang buhay ng isang may bahay, napakarami yung masakit na reality sa buhay ng isang may bahay. At una na rito, pinakamalalim na sakit ng kalooban, magdala ng sakit ng kalooban, ang babae o ang may bahay.
Totoo po ba? Mas malalim magdala ng sakit ng kalooban ang isang babae. Ang babae, titiisin hanggat matitiis. Totoo po ba ito? Sa mga nanay? Totoo ba? Hanggat matitiis, titiisin ng isang nanay o ng isang asawa yung kailangan niyang tiisin. Ang babae kakayanin ng sakit hanggat makakaya niya. Pansinin niyo, ayon sa pag-aaral, sinasabi ng science na a greater nerve density present in women may cause them to feel pain more intensely than men. Ano pinapakita nito? Sa physical aspect, sinasabi na ng science na ang kababaihan ay mas mataas ang tolerance pagdating sa sakit na pwedeng maramdaman. But more than physical na binabanggit ng science, yung emotional aspect na higit sa aspetong ito, ang kakayanan ng mga kababaihan na tiisin ang sakit. Pansinin nyo, ano pinapakita nito? Una, ang babae, titiisin ng sakit, pero pag ayaw na, ayaw na. Totoo po ba sa mga babae rito? Sa mga nanay? Titiisin. Pero, pag ayaw na ng babae. Iyon yung isa sa mga reality. Alam niyo po, titiisin ang sakit ng panloloko, titiisin ang sakit ng pangmamaliit, titiisin yung sakit ng masasakit na salita, titiisin madalas kahit yung physical na pananakit ng asawa o partner. Pero, pag dumating na dun sa point na ayaw na niya, napansin nyo? Yun yung isa sa mga karakteristik ng isang babae. Titiisin niya lahat. Lalo na ang isang may bahay, yung panloloko, yung masasakit na salita, even yung pananakit. Physical, emotional, psychological, pero pag ayaw na niya, ayaw na niya. Again, ito po ang totoo. Ang babae umayaw hindi dahil sa hindi na niya kayang tiisin. But more than that, mas namulat na lang siya na hindi niya deserve ang ganong relasyon. Sa maraming mga single parent, pag inaral mo, bakit nag-decide sila na mas piliin na lang mag-isa? Simply because they realize na hindi nila deserve yung ganong relasyon. Alam niyo po, sino naniniwala, hindi naman talaga deserve ng kahit na sinong may bahay ang saktan. Totoo po ba yan? Hindi naman deserve ng kahit na sinong babae ang saktan. Physical, emotional, psychological ng kahit na sinong tao, kahit asawa ka pa. Alam niyo po sa mga kalalakihan, sa mga asawa, kahit na ikaw pa yung nagtatrabaho, kahit na ikaw pa yung bumubuhay sa iyong asawa, walang karapatan ang kahit na sinong lalaki na saktan ang isang babae, emotional, psychological, and even physical aspect. Alam niyo po, hindi deserve ng kahit na sinong may bahay o asawa ang lokohin. Bagamat nangyayari, pero tandaan po natin, hindi ito deserve ng isang babae o ng isang asawa at hindi deserve ng kahit na sinong babae ang pagsalitaan ng masakit, lalo na ng asawa. Hindi deserve ng kahit na sinong may bahay ang maliitin ng kanyang asawa. Ikalawa, ang babae titiisin ng sakit, pero pag napagod na, kahit mahirap mag-isa, kakayanin. Alam niyo po, ito yung isa sa mga dahilan bakit sinasabi natin na napakalalim magdala ng sakit ng kalooban ng isang babae. Kasi nga, hindi lang yung sakit. Alam niyo po, pag napagod na, kahit na mahirap ang mag-isa, kakayanin niya. Sino po naniniwala? Pwedeng mapagod ang isang babae, ang isang may bahay, sa isang lalaki na walang respeto sa asawa. Totoo pa ba yan? Pwedeng mapagod ang isang babae sa isang lalaki, sa isang asawa na walang pagpapahalaga sa kanya. At sino po naniniwala? Pwedeng mapagod ang isang babae, ang isang may bahay, sa isang asawa, sa isang lalaki na hindi marunong rumespeto, magpahalaga, at puro pasakit ang ginagawa
sa kanyang asawa. Alam niyo po, mapapagod. Sa lahat po ng mga asawang lalaki, siguradong mapapagod ang asawa mo. Pagka ang gagawin mo, puro panluloko, puro pang mamaliit, masasakit na salita, kawalan ng respeto, ang ibabato sa iyong asawa. Ang tanong, kailan dumarating sa pagkapagod ang isang may bahay? Alam niyo po, when she realized na tinatanggalan mo na siya ng respeto sa sarili niya. Pag ang isang tao, kahit sabihin mo na babae, asawa mo, pag naramdaman niya na tinatanggalan mo na siya ng respeto sa sarili niya, mapapagod yan. Pag ang isang babae, ang isang asawa, kahit asawa pa, pag naramdaman niya na tinatanggalan mo na siya ng pagpapahalaga sa sarili niya, tinatanggalan mo na siya ng pagtanaw ng tama sa sarili niya, mapapagod yan. Kapag ka ang isang lalaki ang puro ipinatatanaw at pinararamdam sa isang babae, sa kanyang asawa, hindi siya worth, hindi siya deserve, hindi siya karapat-dapat, darating ang point, mapapagod ang isang babae. Alam niyo po, pag tinatanggalan mo na ng pagmamahal sa sarili niya, ang isang babae, kahit asawa mo pa, mapapagod dyan. Pag tinanggalan mo na ng pagpapahalaga sa sarili niya, mapapagod siya. Ikalawa, ang babae pinakamalalim na mag-ingat ng relasyon. Bakit mas affected ang babae madalas sa mga hiwalayan, doon sa mga nangyayari na pag-alis ng lalaki sa tahanan? Kasi po ito yung reality. Pinakamalalim mag-ingat ng relasyon ang asawang babae. Bagamat may mga babae na hindi naging maingat, nanloko ng kanilang asawa, pero mas marami, according doon sa mga datos, ang nagpapakita na mas marami pa rin ang babaeng napakaingat sa kanilang relasyon. Ano pinapakita nito? Una, ang isang babae hanggat maitatago sa iba ang problema sa asawa, itatago. Totoo po ba yan? Sa mga babae, sa mga may asawa, sa mga nanay, totoo ba hanggat maitatago mo yung problema sa asawa mo, itatago mo sa iba. Marami pong may bahay, hanggat maitatago ang problema sa asawa, itatago, hanggat maitatago ang problema sa relasyon, itatago. At marami pong may bahay, hanggat maitatago maling ginagawa ng asawa, itatago. Totoo po ba yan? Pansinin nyo, maraming mga kapamilya ng isang babae, nagugulat pa na nagloloko na pala yung asawa niya, sa iba pa nila nalaman. Totoo po ba? Nangyayari ito? Napakarami ko pong kinakounsel na nagugulat sila na hindi nila alam yung kanilang asawa nagloloko at nalaman na lang nung kanilang mga kapamilya sa ibang tao. Alam niyo po, maraming may bahay, pansinin nyo, maraming kapamilya ng isang babae, nagugulat pa na lulong na pala sa bisyo yung asawa ng kanilang kapamilya, pero hindi pa nila alam at hindi sinasabi ng kanyang asawa sa kanila. Alam niyo po, maraming kapamilya ng isang babae, nagugulat na lang, naiiwan na pala sila o iniwan na pala sila nung asawa nito, pero hindi pa alam ng mga kamag-anak niya. Alam niyo po, bakit ginagawa iyon ng isang may bahay? Para protektahan ang kanyang asawa, para protektahan ang kanyang pamilya, para protektahan ang kanilang pagsasama. Pansinin nyo, nasasaktan ka na sa mga babae? Di ba sobrang hirap nun? Nasasaktan ka na pero kailangan mong itago yung ginagawa ng asawa mo para protektahan ang pamilya mo, para protektahan ang asawa mo, para protektahan ang pagsasama nyo. Pinakamalalim na mag-alaga, mag-ingat ng relasyon ang isang babae. Ikalawa, ang isang babae hanggat makapagtitiis sa kanyang relasyon, titiisin. Totoo po ba ito? Hanggat matitiis niya. Alam niyo po,
may mga may bahay, harap-harapan ng pinagpapakitaan ng babae ng asawa, natitiis pa rin. Totoo ba nangyayari ito? Na yung asawang lalaki, dadalhin sa harap, yung kanyang babae, at buong pagmamalaki na ipakikilala sa kanyang asawa. Alam niyo po, maraming babae, napakalalim ang tinitiis sa relasyon sa kanilang asawa. Napakaraming mga may bahay ang harap-harapan na niloloko na pero tinitiis pa. Marami pong mga babae, may bahay, sinasabihang hindi na kita mahal pero nagtitiis pa rin. At may bahay, harap-harapan ng binabaliwala, nagtitiis pa rin. Why? Kasi nga, nature yon ng isang may bahay, iisipin muna ang iba kaysa isipin ang kanyang sarili. Iisipin muna ang pamilya kaysa isipin yung mararamdaman niya. Iisipin muna ang kapakanan ng pamilya niya kaysa kapakanan niya. Do masakit sa kanya yung nararanasan niya, pero para sa kanya, kailangan niyang tiisin yun para sa kanyang mga anak. Kailangan niyang tiisin yun para sa kanyang pamilya. Kaya nga, napakaraming mga may bahay ang tahimik na tinitiis yung sakit na ginagawa sa kanila ng isang asawa. Alam niyo po, again, sa mga lalaking nagloloko, tandaan niyo po, kahit nagtitiis pa yung asawa mo, hindi ikaw ang dahilan bakit siya nagtitiis. Maaaring kaya siya patuloy na nagtitiis para hindi masaktan ng mga anak niya. Maaaring kaya siya patuloy na nagtitiis para hindi masaktan mga magulang niya. At maaaring kaya siya nagtitiis ay para hindi masaktan ang mga nagmamahal sa kanya. Yung mga babae po na mga sinasaktan, iniiwan, niloloko ng kanilang asawa, tinitiis nila yon hindi dahil sa iyo na asawa niya. No? Kasi ayaw niya masaktan yung mga nagmamahal sa kanya. Ayaw niya masaktan yung magulang niya. Ayaw niya masaktan yung mga anak niya. Kaya niya tinitiis yung lahat ng yon. Hindi na yung para sa iyo. Kaya niya tinitiis yon para yon sa mga taong nagmamahal sa kanya na ayaw niya masaktan. Kasi nga, ito po ang totoo eh. Sa ayaw at sa gusto natin, totoo po ba bilang magulang sa mga magulang, pag yung anak mo niloloko at nalaman mo, hindi pwedeng hindi ka masaktan eh. Totoo po ba yun? Pag yung anak mo, alam mo, nahihiwalayan, iiwanan, hindi pa pwedeng hindi ka masaktan eh. Kaya maraming mga babae, tinitiis na lang nila yung sakit kasi ayaw nila masaktan yung magulang nila. Ayaw nilang masaktan yung mga nagmamahal sa kanila. Ikatlo, pinakamalalim na magparaya sa isang relasyon. Alam niyo po, asawang babae. Totoo ba kung gusto mong makakita na mapagparayang tao, maghanap ka ng isang may bahay. Kung gusto mong makakita ng isang tao, nakakalimutan ng sarili para sa mga mahal niya, maghanap ka ng asawang babae. At kung gusto mong makakita ng isang tao na kayang isakripisyo ang kaligayahan niya para sa kaligayahan ng iba, maghanap ka ng asawang babae. Anong ibig sabihin nito? Una, ang asawang babae maghihintay kahit parang wala nang ihintayin. Totoo po ba nangyayari ito sa isang relasyon? May mga asawa, mag-iintay sa asawa kahit parang wala nang iintayin. Alam niyo po, maraming may bahay sa ngalan ng pagmamahal, maghihintay pa rin kahit wala nang balak balikan ng asawa niya. Marami pong may bahay sa ngalan ng pamilya, mag-iintay pa rin kahit parang wala nang balak na balikan ng kanilang asawa. At marami pong may bahay sa ngalan ng sinumpaan sa altar, mag-iintay pa rin kahit parang wala nang balak balikan ng asawa. Napansin nyo? Marami kaya nag-iintay pa rin kasi
Sa ngalan nito ng pagmamahal, sa ngalan nito ng pamilya, at sa ngalan nito ng kanilang sinumpaan sa altar. Kaya patuloy pa rin sila na nag-iintay doon sa asawa na parang wala namang balak nang bumalik sa kanila. Kaya nga pansinin nyo, bakit may mga asawang lalaki umalis ng malakas at nang may sakit na, bumabalik na sa asawa, pero tinatanggap pa rin ng asawa. Totoo po ba nangyayari ito? Hindi lang to sa pelikula nangyayari na yung asawang lalaki umalis ng malakas pero nung mahina na, may sakit na, bumabalik. Pero bakit may mga babae, may mga asawa, tinatanggap pa rin? Kasi nga, sa ngalan ng pamilya, sa ngalan ng pagmamahal, at sa ngalan ng sinumpaan sa harap ng altar. Pansinin nyo, may mga asawang lalaki umalis ng malakas, uuwi na lang, aalagaan na lang, pero tinatanggap pa rin ng asawa. May mga asawang lalaki, umalis ng malakas ang katawan, malakas ang kita, bumabalik, wala ng pera sa asawa, pero tinatanggap pa rin ng asawa. Bakit? Dahil sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng pamilya, at sa ngalan ng pagmamahal. At ang pinakamatindi, pansinin nyo, may mga asawang lalaki, umalis ng malakas, pero bumabalik, nasa ataol na. Pero kinukuha pa rin, tinatanggap pa rin ng asawang babae. Bakit? Kasi nga, yun yung nature ng isang babae. Lalo na ng isang asawang babae. Alam niyo po, ano yung pinapakita rito sa atin ng Panginoon? Ang pagpaparaya ng isang asawang babae, wala siyang kapantay. Totoo po ba yan? Napansin niyo? Nagliwaliw ang lalaki sa panahong malakas siya, malakas kumita, pero nung wala ng lakas, wala ng kita, tinatanggap pa rin ng asawa. Ikalawa, ang asawang babae, magpapakamay bahay pa kahit ang ama ng tahanan, iniwan na ang tahanan. Totoo po ba yun? Pansinin nyo, kahit iniwan na yung asawa, magpapakananay pa rin sa tahanan. Kahit iniwan na ng asawa, kahit pinagpalit na ng asawa, magpapakananay pa rin sa tahanan niya. At kahit inabandona na ng asawa, magpapakananay pa rin sa tahanan nila. Anong pinapakita nito? Napakalaki ng challenge na hinaharap ng mga may bahay na iniiwan ng asawa. Ito po ang totoo. Napakalaki ang challenge ng mga babaeng iniiwan ng asawa. Challenge kung paano haharapin ang sakit ng pang-iiwan sa kanya ng asawa. Challenge kung paano haharapin ang sakit para sa mga anak na iniwan ng asawa. At challenge kung paano haharapin ang pagiging ama at ina para sa kanyang mga anak. Napansin nyo? Ang laki ng challenge kapag iniwan ng isang babae. Hindi niya alam kung paano niya haharapin yung sakit sa sarili niya. Hindi niya alam kung paano haharapin yung challenge ng sakit na mararamdaman ng kanyang mga anak. At hindi niya alam kung paano haharapin ang pagtayo bilang ama at ina sa kanyang mga anak. Ganong kalaki ang challenge kapag ang isang babae iniiwan ng asawa. Now, ang tanong, kaya nga, again, napaka-importante na yung mga asawang lalaki, dapat iniingatan ang relasyon sa kanyang asawang babae. Sino po naniniwala? Dapat iniingatan natin yung relasyon natin sa ating asawang babae. Sa mga tatay po, sino naniniwala? Dapat maingat ka sa relasyon mo para sa iyong asawa. At hindi dapat sinasayang ang relasyon na meron ang isang lalaki sa kanyang asawa. Now, ang tanong, paano mo ba maiingatan ang relasyon sa iyong asawa? At paano mo malalaman na ang relasyon mo sa iyong asawa ay nasa panganib na? Alam niyo po, there are signs that your relationship with your wife is in danger zone. Una, nagiging normal na natetake for granted ang asawang babae. Malalaman mo na nasa panganib na ang relasyon mo sa iyong asawa kapag lagi na lang na natetake for granted siya.
Alam niyo po, pag normal na sa isang lalaki na nababaliwala ang asawang babae, nasa panganib na ang relasyon nila. Maraming pagkakataon, intentional man o unintentional, alam niyo po, maraming may bahay na babaliwala. Ang tanong, ano sign na ang isang may bahay na babaliwala na ng asawa? Una, gumagawa ka ng mga desisyon na hindi man lang natanong ang asawa mo. Totoo po ba sa mga asawa rito, sa mga babae? May mga pagkakataon, may desisyon ng asawa mo ni hindi ka man lang natanong. Nangyayari po ba yan? Maraming mga pagkakataon, ang isang lalaki gumagawa ng mga desisyon na hindi man lang naiino ang kanyang asawang babae. Alam niyo po, isang palatandaan na nababaliwala ang isang may bahay kapag ka ang desisyon ng isang lalaki, ginagawa niya nang hindi man lang natatanong ang kanyang asawa. Alam niyo po, may mga bahay sobrang degrading bilang may bahay na hindi man lang matanong ng asawa para doon sa mga gagawin niyang desisyon na angkop o sangkot ang kanyang pamilya, sangkot ang kanyang mga anak, sangkot ang kanyang asawa doon sa mga gagawing desisyon. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, pinakamasakit na pinanggagalingan ng pagbaliwala sa isang asawang babae, galing sa asawang lalaki. Pinakamasakit na pinanggagalingan ng pangmamaliit sa isang babae, galing sa asawa. At pinakamasakit panggalingan ng pambabastos sa isang babae, galing sa asawa. Meaning, kung meron mang unang-unang dapat nagbibigay ng pagpapahalaga sa babae, dapat yung asawang lalaki yon. Kung meron mang unang-unang dapat nagbibigay ng malasakit sa babae, dapat yung asawang lalaki yon. At kung meron mang unang-unang dapat nagbibigay respeto sa babae, dapat yung asawang lalaki yon. Ikalawa, malalaman mo na nababaliwala mo na ang asawa mo pag wala ka ng pakialam sa mga plano ng may bahay mo. Sino po rito may mga plano pa sa mga asawang babae? Wala na kayong plano sa buhay? Sa pamilya niyo? Sino rito may mga plano pa sa kanilang pamilya? Sa mga nanay? Alam niyo po, napakasakit sa isang may bahay na walang pakialam ang asawa mo sa mga plano mo. Totoo po ba yan? Yung pagka may sinabi ka, walang pakialam yung asawa mo. Pagka may senior ka sa kanya, para sa mga plano mo, sa inyong bahay, sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, para sa inyong relasyon, yung walang pakialam yung asawa mo, sobrang sakit nun sa isang babae. Alam niyo po, napakasakit sa isang babae na yung asawa mo, hindi maiparamdam yung accountability sa mga plano mo. Na yung bang, pag nagtagumpay yan, okay lang. At pag nabigo ka, okay lang din sa kanya. Pinakamasakit na iparamdam sa isang babae o sa isang asawa, yung hindi mo maiparamdam sa kanya na accountable ka sa mga plano niya. At yung dead ka lang dun sa mga plano niya. Anong ibig sabihin nito? Kung meron mang unang-unang dapat may pakialam sa plano ng isang babae o ng may bahay, dapat ang asawang lalaki ito. Kung meron mang unang-unang katuwang ang babae sa mga plano at pangarap niya, dapat asawang lalaki ito. At kung meron mang unang-unang dapat natutuwa sa mga plano ng isang may bahay, dapat ang asawang lalaki ito. At ikalawa, paano mo malalaman na nasa panganib na ang relasyon nyo ng iyong asawa? Nagiging normal na ang pakikialam ng iba at pinapayagan ito ng asawang lalaki. Totoo po ba nangyayari ito sa isang relasyon? Na may mga tao na nakikialam sa inyong relasyon at pinapayagan ito ng lalaki. Totoo po ba nangyayari ito? May mga biyanan nakikialam sa relasyon ng kanyang manugang at ng kanyang anak. May mga kamag-anak nakikialam sa relasyon ng kanilang kamag-anak. At alam niyo po, pinakamadalas panggalingan ng gulo sa loob ng relasyon ng mag-asawa, ibang tao. Madalas, ang malungkot lang, minsan mga biyanan pa, mga kamag-anak pa, mga in-laws pa, yung pinanggagalingan ng gulo sa loob ng relasyon.
Ano pinapakita nito? Malaking problema pag ang pagsasama ng mag-asawa napasok ng pakikialam ng iba. Pakikialam ng mga in-laws, pakikialam ng mga barkada, ng mga kaibigan, ng mga katrabaho. Pag napasok ito at pinayagan lalo na ng isang lalaki, magsisimula ang malaking problema sa relasyon. Ano ibig sabihin nito? Ang rulership sa pagsasama ay dapat nasa pagitan lang ng Diyos at ng asawang lalaki at babae. Dapat doon lang sa pagitan nito. Simula na ng gulo sa isang pagsasama pag hindi tinayuan ng mag-asawa, lalo na ng lalaki, ang rulership sa kanilang pamilya. Sagrado ang rulership sa isang pagsasama. At tandaan niyo po, maraming pagsasama ang sinira na ng pakikialam ng iba. What does it mean? Ang totoong responsable sa kaayusan ng pagsasama, walang iba kung hindi ang mag-asawa, lalo na ang asawang lalaki. Ang totoong responsable sa katatagan ng isang tahanan, ang mag-asawa, lalo na ang asawang lalaki. Ang responsable para sa kapayapaan ng tahanan ay ang mag-asawa, lalo na ang asawang lalaki. Dahil ang asawang lalaki ang itinalaga ng Diyos para magdala ng pamilya katuwang ang babae. Ibig sabihin, hindi dapat hinahayaan, lalo na ng isang lalaki, na nakikialam ang iba sa mga decision, sa mga choices, sa mga mahalagang bagay, pagpapasya para sa kanilang pamilya. Hindi dapat hinahayaan ito ng isang lalaki. Hindi ito dapat pinapayagan na pakialaman ng iba kahit pabiyanan ka, kahit kamag-anak ka, kahit pakaibigan ka. Dapat malinaw ito sa mga tao sa paligid ng mag-asawa. Wala tayong pakialam at wala tayong karapatan na magdesisyon para sa kanila. Ang pagdedesisyon, naiiwan lang dapat sa mag-asawa sa pangunguna ng lalaki. Ikalawa, ang pagpayag sa pakikialam ng iba sa pagsasama, pag-amin ng kahinaan na proteksyonan ang pagsasama. Iyon ang ibig sabihin nun. Once na pinayagan mo ang ibang tao na panghimasukan ng pagsasama sa pamilya, tuwiran mong binibitawan ang kapamahalaan sa inyong pamilya, lalo na sa mga tatay. Once na pinayagan mo ang magulang mo, ang biyanan mo na pangunahan ng mga desisyon mo o ng desisyon nyo ng iyong may bahay, binibigay mo na yung kapamahalaan sa kanila. At once na pinayagan mo yung mga kamag-anak mo na panghimasukan kayo, binibitawan mo sa kanila yung kapamahalaan o rulership para sa inyong pamilya. Kaya pansinin nyo, ang daming nasayang na pamilya dahil sa pinayagan ng pakikialam ng iba. Pakikialam ng biyanan, pakikialam ng magulang, pakikialam ng mga kamag-anak o kaibigan. Maraming pamilya ang hindi dapat na nasira, pero nasira dahil sa pakikialam ng iba. Now, ano pinapakita nito? Lahat ng tao, tandaan nyo po sa mga mag-asawa, lahat ng tao sa paligid nyo, malayang gumabay sa pagsasama nyo, but not to the extent na magdi-decide para sa inyo. Tandaan nyo po, sa mga mag-asawa, pwede kayong gabayan ng mga tao sa paligid nyo, pero hindi sila pwedeng mag-decide para sa inyo. Lahat ng mga kamag-anak nyo, malayang magbigay payo, but not to the extent na magdi-decide para sa inyo. And another thing, nagiging normal na yung pagsasalita ng hindi maganda sa may bahay. Malalaman mo na nasa panganib ang isang relasyon kapag naging normal na sa isang lalaki ang pagsasalita ng hindi maganda sa kanyang asawa. Alam niyo po, sino naniniwala? Isa sa mga indication yon na nasa panganib na ang relasyon nyo kapag normal na lang ang pagsasalita ng masakit. Sino po naniniwala? Isa sa mga indication na unti-unti nang nalalayo sa iyo ang may bahay mo
kapag puro masasakit na salita at lagi na lang na pinapahiya siya sa ibang tao. Tandaan niyo po, sa mga asawang lalaki, lalayo at lalayo ang loob ng asawa mo sa iyo kapag lagi mo siyang ipinapahiya sa iba. Kapag lagi mo siya na tinatanggalan ng dignidad sa harap ng ibang tao, lalayo at lalayo ang loob ng isang babae sa kanyang asawa. Kasi wala pong babae, kahit asawa pa natin, ang hindi nangangailangan ng dignidad, ng respeto, lalo na para sa kanilang sarili. Kahit asawa mo pa, naghahanap yan na irespeto mo. Kahit asawa mo pa, naghahanap yan na iparamdam mo yung dignidad mula sa iyo. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Walang babae ang masasanay sa masasakit na salita. Totoo pa ba ito? Sino naniniwala? Kahit gaano ka pakatatag na babae o asawa, hindi ka masasanay sa masasakit na salita. Sino po naniniwala? Walang babae o walang asawa ang masasanay na laging pinapahiya. Totoo pa ba ito? Walang babae ang masasanay na lagi na lang siyang nilalait nung asawa niya. Lalayo at lalayo ito to the extent na makikipaghiwalay. Ang isang relasyon, malalaman mo na nasa panganib kapag ka-normal na lang yung pagsasalita, yung pamamahiya, yung panlalait ng isang lalaki sa kanyang asawang babae. Alam niyo po, kahit ano pa estado ng pinag-aralan ng isang may bahay, deserve pa rin niya yung mataas na respeto. Totoo pa ba yan? Kahit sabihin mo na walang pinag-aralan ng isang babae, ang isang may bahay, hindi ito dahilan para i-disrespect ng asawa. Kahit ano pa ang estado ng kakayanan ng isang may bahay, deserve pa rin niyang irespeto. Kahit hindi niya kayang gawin yung kayang gawin ng iba, deserve pa rin niya na irespeto. At kahit ano pa estado ng kabuhayan ng isang may bahay, deserve pa rin niya ang mataas na respeto. Yung gaya po ng aking binanggit, na kahit ikaw pa ang kumikita, o mas malaki ang kita mo sa iyong asawang babae, hindi dahilan yon para tanggalan mo siya ng respeto. Ikalawa, walang may bahay na pinuno ng masakit na salita, ang agad-agad nakakawala dito. Sino po aminado? Mahirap makalimot sa mga masasakit na salita na tinanggap mo. Totoo po ba yan? Sino rito na nakatanggap ng pagsalitaan ng hindi maganda, ng masakit? At sino po aminado? Mahirap siyang kalimutan. Once na pinagsalitaan ka ng hindi maganda, napakahirap niyang kalimutan. Lalo na kapag ka ang pinanggalingan nito, yung asawa mo, pagka ang nagsalita sa iyo ng masakit, yung asawa mo, ang hirap niyang kalimutan. Ang hirap niyang tanggalin. Ang hirap maka-cope up. Ang hirap maka-move on kapag ka sobrang sakit ang binabatong salita sa isang babae ng kanyang asawa. Alam niyo po, ano pinapakita rito? May mga tao hirap na hirap kumawala doon sa mga tinanggap na masasakit na salita. May mga tao hirap na hirap kumawala sa mga tinanggap na panlalait at paninira puri sa kanya, lalo na ng kanyang asawa. Alam niyo po, gaya nung akin nabanggit, kung mahirap nang tumanggap ng masakit na salita mula sa ibang tao, mas mahirap na manggaling ito sa asawa. Mas mahirap makalimutan ang mga masasakit na salita na binibitawan ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. At lahat ng ito, sa ayaw at sa gusto ng isang lalaki, pwedeng sumira ng kanilang relasyon.
Kung meron man pinakasayang na relasyon sa buhay ng isang lalaki, tandaan niyo po, yung relasyon mo sa iyong asawa. Doon po sa mga nang iwan ng asawa nila, kung meron man pinakamalaking sayang sa buhay mo, yung relasyon na sinayang mo sa iyong asawa. Kung meron mang pinaka hindi dapat sinasayang ang tao sa buhay niya, lalo na bilang isang lalaki, yung relasyon niya sa kanyang asawa. At kung meron mang dapat pinakaiingatang relasyon ng isang lalaki sa kanyang buhay, yung relasyon niya sa kanyang may bahay. Sino po naniniwala? Napakasayang kapag sinayang mo ang relasyon mo sa iyong asawa. Totoo pa ba yan? Napakalaki ng nawawala sa isang tao kapag sinasayang niya yung relasyon niya sa kanyang asawa. Yung akala mo lang sa mga lalaki po, yung akala mo lang na madali namang maghanap ng iba. No. Meron at merong may iwan pa rin vacuum sa iyo pag iniwan mo yung asawa mo. Meron at meron pa rin mawawala sa iyo kapag pinagpalit mo ang asawa mo. Now, ang tanong, bakit kailangan mong ingatan ang relasyon mo sa iyong may bahay simula ngayong 2024 o simula ng 2024 hanggang sa mga susunod na taon? Sino po naniniwala? Kailangan mong ingatan ang relasyon mo sa iyong may bahay. Simula ngayon at hanggang doon sa pagtatapos ng marami pang mga taon. Kasi nga, tandaan niyo po, unang-una, minsan, kung kailan mo na-realize mga pagkakamali mo sa may bahay mo, doon pa sa point na wala na siya. Totoo po ba nangyayari ito? May mga lalaki, kung kailan niya na-realize na ang dami pala ng pagkakamali niya sa kanyang may bahay, doon pa sa point na wala na yung kanyang asawa. Grabe na ang sakit ng asawang babae, doon pa nare-realize ng lalaki yung mga pagkakamali niya. Minsan kung kailan nakaburol na ang may bahay, saka pa nare-realize ng niya. At minsan, kung kailan dinadalaw na lang sa libingan, saka pa nare-realize ng isang lalaki yung mga pagkakamali niya sa kanyang asawa. Ano pinapakita nito? Una, mas magandang itama pagkakamali sa isang may bahay sa panahong mararamdaman pa ito ng isang may bahay. Totoo pa ba yan? Sino naniniwala? Dapat hanggat katabi mo pa yung asawa mo, hanggat buhay pa siya, pinaparamdam mo na natututo ka sa pagkakamali mo sa kanya. Alam niyo po, mas maganda na habang kaya pang maramdaman ng iyong asawa, yung pagtatama mo doon sa mga pagkakamali mo, maramdaman na niya. That's the point. Sa mga lalaki po, kung tatalikuran mo lang din naman ang pambababae mo, gawin mo na sa panahong nandiyan pa siya. Kung tatalikuran mo lang din naman yung mga pagbibisyo mo, gawin mo na doon sa panahon na buhay pa siya. At kung tatalikuran mo lang din naman ang pagsasalita mo na hindi maganda, gawin mo na habang nandiyan pa siya. Mas maganda na na-realize mo yung pagkakamali mo doon sa panahon na buhay pa yung asawa mo, yung may bahay mo. Na-realize mo na mali pala ang pambababae, mali pala ang pagbibisyo, mali pala ang mga pagbibitaw ng masakit na salita. Gawin mo na yon sa panahon na nandiyan pa siya sa tabi mo. Buhay pa siya. Ikalawa, lahat ng pinangatawanan mong pagkakamali sa may bahay mo, mas malalim ang balik sa iyo. Sino po naniniwala? May mga lalaki, pinangatatawanan na yung kanilang pagkakamali sa buhay. Totoo po ba yan? Yung minsang ng babae, pinangatawanan na yung pambababae. Yung minsang nagbisyo, pinangatawanan na yung pagbibisyo. Alam niyo po, sino naniniwala? Lahat ng maling ginawa mo sa isang tao, lalo na sa asawa mo, mas malalim ang balik sa iyo. Naniniwala po kayo doon? Lahat ng ginawa mong mali, lalo na sa asawa mo, mas malalim ang balik na ibibigay sa iyo ng Diyos at ng buhay.
What's the point? Isang araw, yung babae na pinagpalit mo sa asawa mo, kung hindi ka iwan, ipagpapalit ka din sa iba. Totoo po ba yan? Yung babae o yung mga barkada na sinamahan mo, isang araw, iiwan ka rin kapag wala ka ng pambisyo kasama sila. Mas malalim ang balik ng sakit sa mga taong nananakit ng asawa. Isang araw, lahat ng panglalait mo sa asawa mo, ibabalik lahat sa iyo ng buhay. Ibabalik lahat sa iyo ng Panginoon. Ikalawa, bakit kailangan mong ingatan ang relasyon mo, lalo na sa iyong may bahay? Minsan, kung kailan mo na-realize mga pagkukulang mo sa may bahay mo, doon pa sa point na wala na siya. Totoo po ba? Kung kailan huli na, saka pa na-realize ng isang lalaki pagkukulang sa kanyang may bahay. Minsan, kung kailan huli na, saka pa na-realize ng isang lalaki yung mga panahon na ipinagkait niya sa kanyang asawa. Minsan, kung kailan huli na, saka pa nare-realize ng isang lalaki yung mga pagmamahal na naipagkait niya sa kanyang asawa. Minsan, kung kailan huli na, saka pa nare-realize ng isang lalaki yung pagkukulang niya sa pagsuporta sa kanyang asawa. Ano pinapakita rito sa atin ng Panginoon? Ang malungkot lang, madalas, alam niyo po, lahat ng pagkukulang, lalo na paulit-ulit, hindi na ito aksidente kung hindi nakasanayan na lang. Yung pong paulit-ulit na pagkukulang sa isang may bahay, hindi na ito aksidente o nagkakataon. Nakakasanayan na ito. Yung paulit-ulit na mga pagkukulang sa panahon sa iyong may bahay, hindi na ito nagkataon. Nakasanayan na ito. Yung paulit-ulit na pagkukulang doon sa suporta sa may bahay, hindi na ito nagkakataon kung hindi nakakasanayan na. At again, ang malungkot lang, madalas, yung nakakasanayan, ang nagiging dating okay na. Ang malungkot lang, yung nakakasanayan, ang nagiging dating, hindi na nakakasakit sa iba. At ang dating, parang tama na lang kapag ka nakasanayan na. Ikalawa, lahat ng pagkukulang, lalo na paulit-ulit, napakalalim ang nililikhang sakit sa may bahay. Napakalalim ang nililikhang sugat ng paulit-ulit na pagkukulang. Napakalalim yung iniiwan na sugat sa pang-iiwan ng asawang lalaki. Napakalalim yung iniiwan na sakit sa pagkukulang sa pagmamahal, sa pagkukulang sa pagsuporta. Why? Kasi nga, pag paulit-ulit kang pinagkakaitan ng panahon, ang ipinararamdam sa'yo, hindi mo deserve bigyan ng panahon. Pag paulit-ulit na ipinararamdam sa'yo ang pagkukulang sa pagmamahal, ang pinapakita nito, hindi mo deserve na mahalin. Pag paulit-ulit na pinararamdam sa iyo ang pagkukulang sa suporta, ang pinakikita nito sa iyo, hindi mo deserve na suportahan. Ganong kasakit ang ipinakikita pag paulit-ulit ang sakit na ibinibigay sa isang may bahay. And finally, minsan, kung kailan mo na-realize na ang laki ng pagkukulang o kakulangan ng may bahay mo, sa point pa na wala na siya. Sino po naniniwala? Pag nawala ang isang may bahay, malaki ang kakulangan sa buhay ng isang lalaki. Totoo po ba yan? Alam niyo po, nakita ko nung mamatay yung nanay ko, yung tatay ko parang ano naman siya strong person, independent,
Pero napansin ko, ang laki ng naging parang kulang sa buhay niya. Kaya nga sabi namin ng mga magkakapatid, hayaan nating mag-asawa ang ama. Kasi nakita namin parang ang laki ng naging bumagsak ng mga unang buwan, bumagsak yung katawan niya, laging nag-iisa, hindi kumikibo. Parang ang lalim ng iniisip lagi. Alam niyo po, sa mga lalaki, kahit lalaki tayo, ang laki ng kakulangan pag nawala ang may bahay mo sa tabi mo. Malungkot lang na minsan kung kailan wala na, saka mo pa nare-realize ang laki pala ng impact ng pagkawala ng asawa mo. Minsan, kung kailan wala na, saka mo nare-realize yung kawalan niya sa buhay mo. At minsan, kung kailan wala na, saka mo nare-realize na kulang pala buhay pag wala ang asawa mo. Why? Kasi nga, ito po ang totoo. May bahay kasi, ang tanging babae sa buhay ng isang lalaki, na kahit mali mo, pagtatakpan niya para proteksyonan ka. May bahay kasi, ang tanging babae sa buhay ng isang lalaki, na hanggat kayang tiisin, titiisin niya. At may bahay kasi, ang tanging babae sa buhay ng isang lalaki, na kahit pinagpalit mo na, pag bumalik, tatanggapin mo pa rin. Totoo po ba yan? Babae yung tanging tao sa buhay ng isang lalaki na pinagpalit mo na pero pag bumalik ka, tatanggapin ka pa rin. Kahit mali ka na, pagtatakpang ka pa para proteksyonan ka. Kahit ang dami mo ng pagkukulang, pagtatakpang ka pa para proteksyonan ka sa ibang tao. Sa mga asawa pong lalaki, sa mga tatay ng tahanan, tandaan niyo po, napakaraming nagsimula sa buhay may asawa na nagsimula lang pero hindi nakarating sa dulo. Napakaraming nagsimula ng 2023 na magkasama pero ngayong 2024 hindi na magkasama. Napakarami pong may bahay na hindi naman niya pinangarap na maiwan pero nag-iisa na ngayon. Again, sa lahat po ng mga asawang lalaki, dito sa physical service, sa online service, at sa mga makakapanood ng video na ito, kung meron man pinakamagandang simula at katapusan ang 2024, mag-stay ka sa tabi ng iyong asawa. Hanggang sa huli. Kung meron man pinakamagandang simula at katapusan ang 2024, huwag mong mapagkaitan ng panahon ang may bahay mo. Kung meron man pinakamagandang simula at katapusan ng 2024, huwag mong mapagkaitan ng pagmamahal ang may bahay mo. Na habang kasama mo pa siya, iparamdam mo na napakalaki ng impact niya sa buhay mo. Na habang kasama mo pa siya, buhay pa siya, iparamdam mo na mahalaga siya sa buhay mo. Na habang kasama mo pa siya, iparamdam mo na kulang ka pag nawala siya. Again, pinakamagandang simula ng taon sa pamilya, kasama sila at tapusin ang taon na kasama pa rin sila. Pinakamaganda na pasimula ng taon sa tabi ng asawa at magtapos ito sa tabi pa rin ng iyong asawa na binigay sa iyo ng Panginoon.